Isang pinagpalang gabi po sa ating isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Nagagalak po ako na sa pagkakataong ito, sa likod po ng napakaraming gawain na bigyan po tayo ng pagkakataon ng ating uh, butihing Diyos na magkaroon po ng live stream devotional program. I know I desired to do this so many times, and I know sa mga oras ito medyo marami nang namamahinga at ang iba po ay patungo na sa pagtulog dahil po sa buong araw na mga gawain na pinagkaabalahan rin po natin gawin at tapusin. Anyways, I would like to say good evening and God bless us all sa lahat po ng kapatiran at kaibigan po natin sa Luzon. Kumusta po kayo? Maraming na banggi sa Indugabos, mga kapatid at kaibigan, kamag-anak ko po sa Bicol at sa Maynila. Ganon din po sa mga igsuon sa Visayas and Mindanao. Maayong gabi sa tanan. Special mention po, maayong gabi mga kaigsuunan sa Burin Missionary Baptist Church, sa mga churches sa Davao del Sur, del Norte, Oriental o de Oro. Malipayong po na great kaninyong tanan o maayong pagtulog o pagpahulay, and I know that God will protect us all. So sa mga sandaling minuto lamang po nitong ating devotional na pinamagatan po natin in His Presence ay ibabahagi ko lang po ang mga katuruan hinggil po sa isang bagay na ating pong pag-uusapan, at ito po ay tungkol sa ito pong medyo kumakalat na I do not know kung tama po ba, Christian name, I guess, pero ito po yung mga famous quoted and requoted or tweet or retweeted na mga statement na makikita po natin sa Facebook and even in the various social media platforms po. Ano po ba itong tinutukoy ko? Ito pong katanungan na nabasa ko rin po kanina lang umaga while scanning the documents po dun sa trabaho. Ang paglilingkod po ba sa Diyos ay isang bukasyon o naging isa ng competition? Medyo ito pong tanong na to, isang bagay na hinugot po siguro mula sa isang tao na kung saan nakaramdam na po siguro ng tinatawag natin medyo mainit na ano po bang tamang salita na pwede natin i-describe. Siguro nasa punto siya ng sabihin na natin po, nag-aalab na paggawa sa mga gawain ng Diyos sa ministry kung saan po siya bilong. And yet, hindi lang po siya nag-iisa dahil po meron din pong mga kasama na ganoon din po ang init sa pagsisilbi sa Panginoon. And yet, it was taken in a wrong perspective dahil po baka sa sobrang dami ng gawa, nagkaroon na po ng tinatawag natin instead na commonality of perspective and mindset kung ano po ang tunguhin ng ministry, naging isa na pong labanan o paligsahan, which is not good po, lalo na sa usapin po ng buhay Kristiyano bilang mga anak ng Diyos, bilang membro po ng iglesia diyan po sa iba't ibang panig kung saan po tayo bilong. Kaya po tingnan po natin ang
mga katugunan sa tanong. Again, doon sa sinabi ko kanina, kung ang pagsisilbi po ba sa Diyos ay isang bukasyon o naging isang competition. Anyway, we will be answering it. Siyempre po, ang pasasagutin natin ay ang mga salita ng Diyos because we are not in the position to express our own opinion or thought as regards to this issue kasi po ang concern ay ang gawain ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ni Paul dyan po sa Philippians chapter 2 verses 5 and 7? Verses 5 to 7. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Maraming salamat sa mga salita ng Diyos na ating pong binasa. So, as regards to the question whether serving the Lord is a vocation or it is a competition, malinaw po na sinasabi ng mga salita ng Diyos na dapat magkaroon po tayo ng kalinawan sa isipan na ang lahat po ng bagay na ginagawa natin, ang pinaka-utmost intention at desire po natin is always inclined at intended po para sa Panginoon. And therefore, kung yan po ang framework ng ating pagkilos at paggawa, sa madaling salita, yan po ay isang bukasyon. Kasi po ang bukasyon ay nagmumula sa dinidikta ng ating mga puso, sa bagay na gusto po nating ibigay at ialay sa Panginoon. And as an individual who receive the blessings of God, lalo-lalo po yung kaligtasan sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, pinagkalooban po tayo ng pagkakataon na makapagsilbi sa Kanya. Ang diwa po ng pagsisilbi ay hindi po pwersahan. Ito po isang makabuluhan at malaliman na dedikasyon ng isang tao sa ating Diyos na nagbigay po ng ating buhay at hindi lamang po nagligtas po sa atin mula sa kasalanan. And hindi po dapat mapalitan ang diwang ito ng pag-aalay ng ating buhay, ang pagsisilbi po natin sa iba't ibang ministeryo o ministry ng ating Panginoon dyan sa mga churches kung saan po tayo nabilang, ng pakiramdam natin ng pakikipagpaligsahan sa iba pong kapwa nating Kristiyano. Take note that all of us are the same in the sight of God. All of us are treated equally by God. And none of us ay pwede po magsabi na mas mataas po compared sa iba. Sa usapin po kasi ng paligsahan, ito po ay isang tinatawag nating maling konsepto dahil kailanman po hindi po rinomote o binigyan ng emphasis ng Panginoon na ang pagsisilbi sa Kanya ay dapat pagalingan, pataasan, at paramihan ng magagawa. So, titingnan po natin na marami pong mga halimbawa ang ibinigay sa atin kung paano po natin masabi na ito po ay isang bukasyon at hindi competition. Yung pauwi ko po kanina, while driving, meron po akong nasundan na sasakyan. It was a Toyota Fortuner. Doon po sa likod na napansin ko mayroong sticker nakalagay na I'm just driving, I am not competing. So, if you want to go first, then go. So, ano po ibig sabihin nun? Minsan po kasi, di ba, lalo na sa daan, sa panahon ngayon, mainit. Lalo matraffic. Sa Metro Manila, sa Cebu, o kaya dito sa Davao City. Minsan po kasi makakaramdam tayo ng inis o galit. And kadalasan, syempre, gusto lang natin umuwi. And dahil na po sa inis na nararamdaman natin, hatid po ng mga bagay-bagay sa ating paligid, nakikipagkarerahan na tayo. A simple driving becomes
a, a competition. So, yan po ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng road rage. Tama. Ang pagsisilbi po sa Panginoon, hindi po ito isang karera. Hindi po ito isang paligsahan. Para po itong, kumbaga, lahat po tayo, bilong po sa isang team na naglalaro sa isang marathon relay. Kung saan, para po makarating ng finish line, magtutulungan po tayo, ipapasa natin ang stick sa kasama natin hanggang makarating po sa dulo, hanggang matapos po natin ang ating takbo. If you will be running opposite or we will race against each other, ano po kaya ang mangyayari? So definitely, wala po tayong mararating, lalong-lalo na po yung gawain po ng Panginoon maapektuhan. Sa Romans chapter 12 verse 10 po, binigyan po ng diin ni Apostle Paul itong mga salita. Be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. So it emphasizes the idea na we must treat each other, especially po within the church, na we are all belong in a team. So we are teammates and not opponents. So mas maganda po siguro na balik tanawin natin yung pong yung mismong karakter po natin Panginoon, di ba? Sabi ni Paul na siya nga ang may-ari ng langit at lupa, siya nga ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, pero mas pinili niyang yakapin yung katawang lupa ng tao at nagpakababa. Di po ba? So, ginawa niya po yan para sa ating lahat. So, as response to this, dapat po maging ganun ang ating kaisipan. So, we are doing things not because we wanted to prove that we are great, we wanted to prove that we are good, we are wanted to prove to anybody that we are well capacitated to accomplish something. Huwag po natin kalilimutan na hindi lang po ikaw o ako ang bumubuo sa iglesia. Marami po tayong bahagi sa katawan ni Kristo, and it is expected that all of us as a part of the body of Jesus Christ, which is the head of the church, dapat po sama-sama na gagawa at kikilos para po sa kabutihan at kapakanan po ng ating iglesia. So, sabi po nga ng isang Christian writer, serving God is not about outdoing each other, but about uplifting one another in love and service. So, nagiging opposite na po itong ganitong kaisipan sa ibang mga Kristiyano. And if we see someone doing this, then meron po tayong di ba, mga prosesong ginagawa na itinuturo po ng ng banal na kasulatan kung paano po natin i-address yung ganitong klaseng pananaw sa pagsisilbi sa Panginoon. Okay? Siguro nakalimutan na lamang po natin dahil po again we intend to give everything to the Lord, and because of that yung intense naging naging dahilan na dapat ako lang ang kikilos at hindi kasama ang iba. So, kapag merong ibang ganun din ka-intense ng same ng level ng intensity ng gusto mong gawin para sa Panginoon, so magkakatinginan kayo at titingnan nyo ng isa't isa na magkaaway o magkalaban instead na magkasama. So, as we delve to this question whether serving God is a vocation and a competition, nakita po natin na it is indeed a vocation and not a competition. So, let us debunk the misconception at yung pitfalls po ng pagpipilit po natin, ng pagtuturn po natin ng pagsisilbi sa Diyos sa isang labanan o paligsahan. Okay? So, since nakita po natin na ito hindi competition, so ano po yung mga bagay na dapat iwasan natin? Para sa ganun, mapanatili po natin yung pagkakaisa, yung unity, yung one mind, one spirit, in one body, okay, ni Jesus Christ. So, ano po ang dapat natin gawin? So, unang-una po, i-avoid po natin confusion. Avoid confusion. Yung pagkalito. Bakit po? Kasi when serving God becomes a competition, nag-creep in na po yung confusion. Yung clarity po at purpose ng gawain natin nag-fade out.
ang nakikita na natin na gawain na lang natin ito mag-isa. Naaalis na po sa equation ng pagsisilbi sa Diyos yung gawain natin lahat. So, let us seek unity and clarity in our service. Remember na ang Panginoon po hindi siya yung author ng confusion. Di ba? He is the Prince of Peace. Kaya nga yung di ba, yung during his resurrection, when he appeared to his disciples, isang salita sinabi niya, peace be with you. Di ba? Kapayapaan na sumayin niya. So, ganun po ang nais niya. Sa bawat paggawa po na ginagawa natin sa loob ng iglesia, okay, sa lahat man po ng mga pinagkakaabala natin para sa Panginoon, dapat po merong kapayapaan at pagkakaisa. Hindi po yung kaguluhan. Sa sinabi po ni Paul sa Corinthians chapter 14 verse 33, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of saints. Nakita po natin yung scenario, yung kwento po, dyan po sa yung occasion po, naalala niyo yun sa Luke chapter 9 verses 46 to 48, kung saan after Jesus told the disciples about sa kanyang yung impending na kamatayan, parating na kamatayan. Nagkaroon po ng arguments doon. And what was the arguments about? It is about who is the greatest among them. Sino ba yung pinakadakila sa kanila? And similarly, makikita po natin sa Mark chapter 10 verses 35 to 45. Si James tapos si John, tinanong po nila si Jesus Christ. May hiniling po sila. Ano po yung hiniling nila? To grant them positions of honor doon po sa kanyang kingdom. Eh syempre, ikaw, kung mapapansin mo, hindi lang naman ikaw yung mga disciples na doon eh. Narinig yung request ni John tapos ni James. So it create indignation among the disciples. Maganda po ang magkaroon ng tinatawag nating competitive spirit. Okay po yan. Di ba yung mga estudyante po sa loob ng eskwelahan, gaganda po yung performance nila, yung output nila sa isang gawain kapag hinahayaan natin yung competitiveness lumabas. Kasi it will result to yung tinatawag nating competence. Yung papapakita po ng mga skills, ng mga talents, ilalabas po nila yan. Pero having a competitive spirits, okay, dapat po hindi maging negatibo. Kasi kapag humigit pa po doon sa tinatawag nating competitiveness, magresulta po na yan yung tinatawag nating competition. Okay? Iba po yung competitiveness that hones competence, talents, and gifts. Kasi yan po yung nais ng Diyos eh. Para po umunlad ang gawain ng Panginoon, dapat sama-sama po nating ibahagi ang iba't ibang mga talento, gifts na binigay po sa atin ng Panginoon para umunlad ang kanyang gawain. Pero hindi po para maging competitors against one another. So, hindi po yun ang diwa ng competitiveness. So, Jesus teaches that true greatness comes from humility and service. Hindi po sa pagsisik o paghahanap ng posisyon o power higit sa iba. Kaya po ni-rebuke niya, di ba, yung mga disciples niya about dito. So, competition and rivalry can lead to confusion and division within the body of Jesus Christ. So, again, serving the Lord is, ladies and gentlemen of God, is a vocation. And it is not a competition. Therefore, avoid po natin yung confusion. Pangalawa po, i-overcome po natin yung partition. Kapag tinitingnan po natin ang pagsisilbi sa Panginoon as a competition, nagkakaroon na po ng partition. In God's kingdom, there is no division or partitions. Ano po ba yung mga basis o tipo ng partitions? Sa mga grupo, sa mga samahan, ano po ba? Status. 'Di ba? Mapapansin natin kapag medyo may kaya, mayaman, sama-sama, tapos yung medyo dukha, walang pera, mahirap, o kayo ang magsama-sama. So, ibig sabihin, because of competition, nagkakaroon na ng walls among members, among the Christians, among the children of God. Aside from that, makikita natin na other type ng partition is yung based sa tinatawag nating race, di ba?
or gender at iba pa. So if we think highly of ourselves, higit po sa iba, ibig sabihin, instead of creating bridges para po magkaisa tayo, walls of division ang nakikreate out of competition. So let's break down. Ito po yung admonition sa atin. I-break down po natin yung walls of division, embrace po natin yung unity because we belong in one body of Jesus Christ. He is the head. Siya lang po ang titingnan natin at tayo po pare-pareho, pantay-pantay sa kanyang mata. We need to serve together as one body. Galatians 3:28, ano pong sabi ni Paul yan? There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Di po ba? And we belong doon po sa inaan natin na niyayakap natin na New Testament Church. We are one sa iglesyang itinayo po ni Jesus Christ. So why there is yung spirit ng competition that will lead to partition and division. So let us break down this, di ba? Kung makikita po natin kung paano po yan talaga in-address ni Paul, di ba? Na yung kung sinaryo doon sa iglesia sa Corinto, 1 Corinthians chapter 1, di ba? Paul addresses the division among the Christian believers. Nakita natin doon yung may mga pagpipili ng mga membro. Meron silang sinabi na, ako kay Paul, ako kay Apollos, ako kay Cephas, di ba? Ako kay Christ. Diba sabi ni Paul, ano to? Di ba? Ano to? Anong mangyayari sa katawan ni Kristo kung hati-hati? Di ba? Anong mangyayari sa iglesyang pakakasalan ng Panginoon kung hiwa-hiwalay? So yan po ang sinabi dito. Pero take note, before Paul admonish this creeping partition in the church, he offered first, he reminded them first the grace of Jesus Christ. Diba? He begin by saying gratitude and grace sa kanila. Then later, eventually, in-address ninyo, ano tong partition na to? So, ibig sabihin po, we can address this creeping partition and division because of competition through the grace of God. Through the grace of God. So, wala pong ibang pwedeng nating maging foundation in addressing this partition and division. Only the grace of God. The grace that all of us receive. That's why we are all saved. Diba? So, pangatlo po, since serving the Lord is not a competition, so let us also reject coercion. Kasi kapag inisip po natin na ang pagsisilbi sa Panginoon is a competition, hindi lamang po yung confusion ang nangyayari, hindi lang partition, mayroon din coercion. Coercion, kasi naghahati-hati na. So, syempre, meron na akong faction, meron na ding faction ng iba. Syempre, paano naman yung mga iba na kapatiran natin na wala namang gustong piliin. Ang gusto lang naman talaga nila ay magsilbi ng sama-sama sa Panginoon, pero apektado sila. Diba? And therefore, syempre yung leadership, for example, sabi, sige, kung hindi ka sasama sa akin, ganito, ganyan. Okay? So, meron ng coercion. Remember that our service to the Lord, the ministry where we belong, we do it for the Lord and not for men. We do everything for the sake of Christ and not for the sake of kung sino mang tao. Kasi ang ministry po, hindi po yan ministry ng pastor natin, hindi yan ministry ng deacon natin, hindi yan ministry ng leader ng young people, hindi yan ministry ng leader ng women or ng men. Ito po ay ministry ng Panginoon at lahat po tayo ay bahagi ng ministry na ito. Kikilos po tayo bilang isa, kahit anuman po ang katungkulan natin sa iglesia. Isa lang po ang diwa ng pagsisilbi sa Panginoon. Siya lang po. So let us serve with willingness, not out of coercion, not out of force. Diba? Alam po natin. And when we serve the Lord,
especially dapat yung pinaka-importante dito na bigyang emphasis is yung syempre yung leadership sa church. Kasi as a pastor, diba? Sabi po diyan ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verses 2 to 3. Ano po sinabi na? Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of ready mind, neither as being lord over God's heritage, but being in samples to the flock. Ang pinaka-best example po ng pag-establish talaga ng oneness and unity in mind in serving the Lord is yung pong tinalaga ng Diyos sa iglesia, ang pastor. So, kapag nakitaan po ng mga miyembro na iglesia na mismo ang pastor, ang siyang nagkukos po ng division, ng strife, nakakatakot po yan. Diba? Nakakaawa po ang flock. So, we need to strive to show to them that we, though binigyan po tayo ng napakahalagang gawain ng Panginoon to shepherd this flock, but then again, remember na hindi po tayo ang head. Hindi tayo ang head. Still the same with the flock. Okay? Si Kristo pa rin po ang ulo. So, siya pa rin po ang dapat manguna. Hindi po tayo. Hindi po kung sino man Pilato. And therefore, we do not have the right o any power vested upon us na i-coerce natin ang sino mang mga membro o bahagi ng iglesia. We need to do and work for the ministry of God towards its realization altogether with willingness and humility. Kaya tingnan po natin yung nangyari kay Cain at Abel, di ba? Ang pinakadahilan naman talaga po kung bakit na-reject ng Panginoon ang handog ni Abel, hindi naman siguro dahil lang sa gulay or prutas lang hinandog niya. Hindi po. Kasi lahat ng bagay kapag ihandog mo sa Panginoon ng buong puso mo, makikita niya, tatanggapin niya. So hindi po dahil gulay lang o prutas. Dahil nakita ng Diyos na ang pag-aalay na ginawa ni Abel ay pag-aalay hindi dahil mahal niya ang Panginoon, kundi dahil gusto niyang makipagkompetensya sa kanyang kapatid. Gusto niyang makuha ang atensyon ng Panginoon higit sa kanyang kapatid. So if we do something for the Lord just to struggle against with our brethren, so walang pagpapala po sa ating pagbibigay sa Panginoon. Cain's offering was motivated by competition and jealousy. Kung ang paggawa po natin sa Panginoon dahil po sa inggit o dahil po gusto nating may patunayan, instead po na maitaas tayo ng Panginoon, baka maranasan po natin yung pagbagsak katulad ng kay Abel. So ladies and gentlemen of God, atin pong unawain lagi mabuti na ang pagsisilbi po ay hindi competition, therefore tanggalin po natin ang coercion. Lastly, since serving the Lord through His ministry is a vocation and not a competition, therefore eliminate discrimination. Kapag nagsisilbi po tayo na may competition, ang number one po, we are tempted to show favoritism. Sino yung mas marami ang nabibigay? Sino yung mas maraming nagagawa? Sino yung mas maraming may talent? Sino yung mas maraming may alam? Yun po lagi ang ating bibigyang pansin. How about yung iba? Hindi na. Though yung iba gusto magbigay, gustong gumawa para sa Panginoon, and yet wala po silang ganong talent o ganong kakayahan tulad ng iba. So kaya po, dahil sa competition, nagkakaroon ng diskriminasyon. We can't look to everyone the same, in the same way, in the same level. Diba? So let us follow the example of Jesus Christ. Take note, Jesus Christ welcomed everyone in serving Him, regardless kung sino siya. Regardless kung matalino ba siya, regardless kung mayaman, regardless kung
maayos ang pangangatawan, o mahirap ba siya, may sakit, okay? Kahit sino, basta ang pinakaimportante po para sa Panginoon, kung ang paglapit at ang pagsisilbi mo sa Kanya ay mula sa dikta ng iyong puso, yan po ay katanggap-tanggap sa Kanya. James 2:1, sabi niya po dyan, my brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons? No. Di ba? Hindi po. So, maging ganun po sana ang pagtingin natin sa bawat isa. Si Martha at si Mary po, in-invite niya po si Jesus Christ doon po sa bahay nila. Pagdating po ni Jesus, si Martha naging abala. Si Mary naman, dali-daling umupo sa may paanan ni Jesus Christ upang makinig sa turo ng Panginoon. Napansin ni Martha na hindi man lang kumilos si Mary para tulungan siya. So anong ginawa niya? She was frustrated because Mary did nothing to help her. So lumapit siya kay Jesus Christ, nag-complain, Panginoon, ano ba yan si Mary? Nakaupo lang. Samantala akong busy, pwede bang pakisabihan siya na tulungan ako? Ano po ang response ni Jesus? Inaasahan niya, napapabor sa kanya yung tugon ng Panginoon. Pero ano sabi ni Panginoon? Marta, napakaabala mo sa mga maraming bagay. Si Mary, pinili niya kung ano yung pinaka mahalaga. At yan ang makasama ako at marinig ang aking salita. Brothers and sisters in Christ, mga kaibigan, kapag nakita po natin ating mga kapatiran na gumagawa po ng mga bagay-bagay sa Panginoon, huwag po tayong makaramdam ng galit. Kung sa tingin po natin na medyo naibibigay nila ang napakaraming bagay para sa Panginoon, dahil meron po silang kapasidad na magbigay ng ganon, huwag po nating mamasamain, huwag po nating titingnan ng may galit. Bagkus maging masaya po tayo dahil gumagawa sila para sa Panginoon. So, if they focus on doing the things they thought or they believe the best thing na pwede nila ma-offer sa Panginoon, then do the same thing na pwede mo magawa para sa Panginoon. Di ba? Martha focused on serving the Lord through becoming busy doon sa mga material na bagay that leads her to discriminate Mary. Di ba po? Philippians chapter 2 verse 3, ano pong sabi dyan? Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem one another better than ourselves. So yan po ang pagkatandaan natin. Huwag po natin laging iisipin nakakompetensya natin ang ating mga kapatiran sa Panginoon. Lalong-lalo na po ang kasama natin sa iglesia. Sabi po ni Max Lucado, in the kingdom of God, there is no competition, only collaboration. So ladies and gentlemen of God, whatsoever we do, we must do it heartily for the Lord and not for men, knowing that the Lord, you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Jesus Christ. Let us embrace the joy of serving God together, lifting each other up in love and unity, since the ministry is a vocation and it is not a competition. Maraming salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. Salamat po sa pakikinig. Biyayaan po tayo at lagi po tayong gamayan ng ating Diyos na may lalang at nagbigay po sa atin ng kaligtasan. Maayong gabi sa tanan and to God be the glory.